Yo, what's up mga kaibigan, mga kalalabs ko dyan? Ito na naman po si Nautico TV. At ako'y mayroong sorpresa sa inyo. May request kasi sa akin ng aking ate Virgie ng Shatin Hong Kong na gumawa ako ng special empanada para sa kanya. So gumawa tayo ng chicken empanada de Kaliskis. So nakita nyo naman mga guys, nangangaliskis. Tingnan nyo naman, ayan, ayan. Nakikita nyo ba yan, ang malutong na de Kaliskis na ating empanada. So ipiprepare ko na po ito. At sana po mga guys, please like and subscribe my YouTube channel na Nautico TV. Maraming salamat po. Try. Simulan natin sa unang dough mixture natin. So, unang masa po kasi dalawang masa ang gagawin natin. Sa 3 cup at kalahati ng ating all-purpose flour, atin po siyang sinukat. 3 cups po. And then, lalagyan natin ng kunting hukay sa gitna dahil lalagyan natin ito ng dalawang sugar, kutsarang asukal na puti. Haluin natin ng bahagya. Isunod nating ihalo diyan ay ang asin. Yan. Kalahating kutsarita lang po yan na asin. Mix together natin yan bago natin ihalo pa yung mga susunod na ingredients natin. Yan, halo lang po ng bagya para mag-mix ang flour saka sugar and salt. Ngayon naman, isunod natin ang ating butter. Ayan, kalahating tasa ng butter po yan. Ayan, ating masahin lang para mag-mix sa flour ang ating butter. Subukan nyo rin na mag-mix ng ganito mga kaibigan, ha? Ngayon, ang isusunod naman natin ay ang ating vegetable oil. Maglalagay tayo ng vegetable oil dito, pero hindi po biglaan, ha? Tatansyahin po rin natin. So kung anong sukat natin, ayan, kalahating cup ng ating vegetable oil. Ayan, mix together. Ayan, mix together. And then ang kasunod na po niya ng pinakalas nating ilalagay dyan para maging mix na po yan ang ating tubig, pero dahan-dahan din po tayo sa tubig mga kaibigan ko, ha, pa konti-konti lamang po hanggang sa makita natin yung tamang texture ng ating dough. Ayan, okay, mix together. Ayan po, habang hinahanda natin ang tubig. Ayan, lamas-lamas lang po yan. Ayan. Mix it together. And then, ito na po ang tubig. Kailangan lang natin. So, kung mapalambot man, lagyan lang ng additional na tamang flour. Pero mas mainam po yung bahagya lang ang paglalagay natin ng water. Okay po. So, dagdag ng konti hanggang sa makita natin yung paglambot niya. Ayan. So, ready na po yan. Ininid na po natin ito. Ayan. Okay. Last na water na po yun. And then, mix it together lang. Ayan. Himasa na po. Ganyan lang kasimple yan. Sa una, madikit yan. Pero habang minamasa niyo po yan, gumaganit or kumukunat yan. Ayan.
Simple lamang po. Tuloy lang natin ang ating pagninid or pagmamasa. Hanggang sa yan ay tuluyang maging makintab at makinis. Inid lang po natin yan ng mga few minutes. Hanggang sa mawala na po yung madikit. Yung mga dumidikit-dikit sa kamay nyo, sa daliri ninyo at sa kanyang masahan. Okay. Meron pa po tayong hindi kalilimutan. Maglalagay po tayo dito ng pampakunat pa, pampaganda ng texture ng ating dough. Hindi natin kalilimutan syempre ang ating white vinegar, pero konti lang po yan. Kalahating kutsarita lang po ilalagay natin dito. Hindi po sobrang madami. Yan. So, ready na po tayo sa vinegar. Konti lang po. Yan. Kalahating kutsarita lang yan. And then, tuloy ang masa. Dahil tayo ay makamasa. Yan. Parang pagmamahal din yan sa inyong mga iniibig. Kailangan minamasa ng maayos para maging maganda ang daloy ng relasyon. May pahugot si Mayor. Ayan, habang nagmamasa, enjoyin nyo rin po ang inyong love life. Ayan po. So nakikita nyo naman, ganyan lang yan. May padiin-diin, may papisil-pisil. Ayun. Kailangan lang po talagang hinihimas nyo ng maayos. Ayan. Sino ba naman sa atin ang hindi marunong humimas, di ba? Ayan. Ganyan lang po yan. Para lang din kayong nagmamahal. Ayan, pinipisil-pisil, dinidiinan. Napakasimple lamang po niyan. So nakita nyo, kumikinis at lumilinis ang ating ang ating patungan. Ayan, tuloy lang po hanggang sa kayo ay mapagod, kayo ay maging kontento. Ayan, dapat maging kontento tayo sa ating mga ginagawa sa buhay natin. So, masa ng masa, ganyan lang po yan, diin-diin, papisil-pisil. So, makikita nyo ang texture niyan mamaya ay napakainam na. At magiging ready na po yan. Pagkatapos po yan, iaano lang natin yan. Ibabalot lang natin sa wax paper or kung ano mang pwede nyong pagbalutan para ma-rest lang po yan. Ayan. So, bilugin lang natin. Tapos, ibabalot muna natin. Para tayo naman ay mag-umpisa sa pangalawang mixture ng ating dough. Dalawa po kasi ang mixture na gagawin natin para ang ating dough ay maging kaliskisin. Ayan, yan po ang technique. Balot muna natin siya para ma-rest. Kasi sa sobrang pagpisil-pisil natin at pagmamasahe, kailangan i-rest din. Ayan. Pahipahinga rin pag may time. Para naman hindi mapagod ang ating dough. Ayan. I-rest natin siya. Alright. Ganyan lang po yan. I-rest lang natin yan ang nakabalot. At tayo'y mag-uumpisa naman sa pangalawang mixture natin. Pakatitigan yung mabuti at sundan ha. Para matuto rin kayong magmasa ng pang dough sa ating empanada. Ayan. Kumuha tayo ng 2 kalahati. Ayan. 2 kalahati na cup lang. Or 1 kalahati pwede na rin naman. Ayan.
Alam niyo ba sa 500 grams ng ng all-purpose flour, makakagawa na kayo ng maraming empanada. So, ang mixture lang po nito is yan, all-purpose flour at saka kalahating tasa ng ating vegetable oil. Pwede rin kayong gumamit ng lard, pwede rin kayong gumamit ng shortening. So, ang gamit natin is vegetable oil lang. Napakasimple lang. Yan, ganyan lang po yan. So, dagdag lang tayo ng kaunti pang oil. Hindi po gagawing malambot ang ating second mix. Yan. Ganito lang po yan. Ganyan lang dapat ang maging niya, texture. Parang hiwa-hiwalay, no? Parang texture yan ng sa pulburon na bahagya lang na pwedeng ihulma at mabubuo siya. Ayun. Ganyan na po yan. Tama po yung ginagawa natin na hindi binibigla ang paglalagay ng mga oil katulad nito. Nasa pagdaman nyo rin yan. So, sa pag-ibig din ganun, hindi rin kailangang madaliin. Dahil ang sobra ay hindi rin masyadong maganda. Ayan. Yung tamang nabubuo lang na siya. Ganyan. Okay na yan. So, ganyan lang po kasimple. Ito naman ay i-rest din natin para naman magkaroon siya ng tamang timpla. Dapat po talaga inire-rest lahat ng masa natin. Inire-rest po yan. Huli tayo ng wax paper at atin siyang muling ibabalot. So, nakita niyo kanina, no, malambot yung ating unang masa. Ngayon naman, ang ating second dough mixture ay hindi ganon kalambot. Naghihiwa-hiwalay po siya. Ayan. Yan po ang magbibigay ng magic sa inyong kaliskisin na balat ng inyong empanada. Ayun, i-rest po ulit natin siya, ha, mga kaibigan ko. So, tutok lang po kayo at tayo ay nasa kalagitnaan na ng ating ginagawa. Ayan, ganyan po yan siya. Ayan, ganyan ang kailangan maging kalalabasan nitong second dough mixture natin, no? Parang may nagkakalaglagan. Ayan. Atin po siyang i-rest for a while. Wala naman pong oras na sinusunod kung ilang minuto. Pwede po yung ma-rest ng 20 minutes, 30 minutes. Ayan. Hindi po katulad ng ibang pinapaalsa na dough na kailangan matagalan ang kneading at saka yung resting niya, fermentation. So, hindi naman natin siya kailangang i-ferment. Papahingahin lang po natin siya. Okay? At habang namamahinga siya, ay tayo po ay dadako naman sa ating palaman or filling ng ating empanada. So, ihanda natin ang ating mga kagamitan. Ayan po. At ang una nating gagawin naman ngayon ay magpainit ng ating vegetable oil. At pag mainit na, unahin nating i-fry ang ating potatoes. Ayan. Parang french fries lang po yan.
ipapa light brown lang po natin ito, hindi naman kinakailangan sunugin, no? Light brown lang po yan. At kapag nag light brown na yan, mga sir, mga kaibigan, mga lalabs, so ganito po ang kalalabasan yan, para siyang french fries. At atin po siyang hahanguin at i-rest din po natin yan, no? At yung mga sobrang mantika na yan, atin po siyang i-reduce. Isi-set aside po natin hanggang sa may mga 3 kutsarang oil na lang ang naiwan sa ating kawali. Atin pong igigisa na una ang ating sibuyas na chinap-chop. Isang buo na pong ginamit ko. At saka 6 na ulo ng bawang or garlic. Pag nag-transparent na po yan siya, ibig sabihin lantang-lanta na yung yung ating sibuyas, magla-light brown din po yan. At kapag ang amoy niya ay pantay na at mabango na sa inyong mga pang-amoy, ibig sabihin ready to love na yan. Ayan, ready for love na. Kapag gano'n na, isasama na natin ang ating chicken breast na chinap-chop. Ayan. Tinatanggal ko po yung mga balat kasi masyadong makolesterol yun. Ang gagawin natin ay healthy na peeling. Healthy peeling. Ayan. Ang pinkish na na meat niya, magbabago kapag nagisa mo na. Kapag okay na siya, ilagay na natin ang bell pepper natin. Chop din po yan hanggang sa maluto sila ng sabay. Okay, ganyan po, halo-halo lang ng bahagya upang hindi naman masunog ang ilalim. So, kailangan din po siya talagang babalansehin sa pamamagitan ng paghalo-halo. Yan. Para din pag-ibig, binabalanse rin yan. No? Ayan. Para hindi hilaw at hindi tabingi ang pagkaluto. Hindi po natin tinatakpan to kasi pag the more na tinakpan natin to, magsisecrets ng sobrang juice or liquid si manok. Ayan. Kailangan po siyang mag-simmer at maluto sa sarili niyang juice. So, napansin nyo, di tayo ng tubig, no? Kasi ang manok naman, madali lang siyang lumambot. Madali lang siyang maluto. Hindi katulad ng ibang meat like pork or beef. Talagang kailangan ninyo talagang ipakuluan ng mahabang panahon. Yan. So, malambot lang po ang manok. Kaya kahit hindi nyo natubigan yan. At kapag ready na, nalanda na ang ating manok or naluto na, mag-umpisa na tayong maglagay ng soy sauce. Ayan, bilangin po natin. 2 kutsara or 4 na teaspoon. So, yan, pang-4 na teaspoon po yan ang ating soy sauce. Isunod naman natin ay ang tinatawag na seasoning. Yan, dahan-dahan lang po sa seasoning, ha. Pampablend lang po yan ng ng lasa. Yan, hindi mawawalang seasoning. Kasunod niyan ay ang sesame oil. Hindi rin po kinakailangan marami. 2 kutsarita o 1 kutsara lang po ang ating inilagay. Kasi may mga flavorings pa rin po yan na
isusunod natin, katulad ng hoisin sauce. So hanapin nyo ang hoisin, lagi kayong maghanda niyan sa inyong mga kitchen, ang hoisin sauce. Okay, isunod naman natin ang 5 spice. Ayan po yan, 5 spice po yan, powder. Kasunod yan, ilagay natin at isama na natin ang oyster sauce. Kahit 2 kutsarita lang or 1 kutsarang oyster sauce. Ayan, para hindi naman sila mag-agawan ng flavor. So, nailagay na natin ang ating mga secret ingredients. Hindi na nga po secret yan dahil sinabi ko na sa inyo na pag ginawa nyo to, magkakaroon kayo ng napakasarap na palaman ng inyong empanada. Alright, halu-haluin lang natin. So nakikita nyo nagsasariling siya, no, lagas ng kanyang juice. Huwag kayong mag-alala kasi yan po ay magre-reduce habang sinisimmer natin yan ng walang takip. Of course, andito na ang ating sugar. Huwag kalimutan ang sugar. 2 kutsara po ang nilagay natin dyan para umagaw siya sa alat at tamis. Parang pag-ibig din yan, kinakailangan balanse ang tamis. So, i-mix lang natin together. Ayan, para balanse ang pagkaluto niya. Halo. So nakita niyo ang ganda ng kulay ng ating bell pepper. Ang sarap tingnan. Ayun. So, huwag kayong mag-alala at matutuyuan yan ang kanyang sabaw. Dahil mayroon pa tayong ilalagay dyan na sikreto natin. Actually, karamihan naman talaga naglalagay din yan. So, nagmix na po ako ng cornstarch. Hindi na nilagyan ng tubig. Cornstarch. At doon po natin i-mix yung ating black pepper, ground black pepper, at saka asin. Ayan po. So, minix natin yan ng separate. At dahan-dahan po natin siyang i-sprinkle sa ating niluluto. So later on makikita nyo ang texture niya lumalapot. Hindi po natin kinakailangang biglain ang pagbubuhos niya na sprinkle lang po yan. So yun, nakita nyo ng ilalim ng ating lutuan, ng ating wok ay nagiging sticky po siya. Nawala ang ating sobra-sobrang sabaw or yung kanyang juice, no? Lumapot siya. Yan. So, yan na yun. Inilagay naman natin ngayon ang panghuli natin. Yung natatandaan nyo kanina na ating patatas. So, ayan. Mix it together lang po para sa last part natin ng ating paggigisa ng ating chicken filling ng ating empanada. Ayan. Alam nyo, pwede na itong pang-ulam. Kaya kayo dyan, mga may bahay, mga nanay, para mas lalong ganahan sa pagmumudyo lang yung mga bagets. Kailangan from time to time paglulutuan niya rin sila ng kakaiba. Ayan. Pwede na rin po itong palaman sa mga sandwiches nila.
At pambaon na rin ni Mister upang hindi na dumungaw sa iba pa. Ayun. So nakita niyo na nawala na yung sabaw niya, di ba? So ang gagawin natin diyan pagkatapos nito, atin na siyang palalamigin. Ayan. Yung mga nagkakadikit-dikit, ayan, paghiwa-hiwalayin lang natin. May mga eksena, kailangan paghiwalayin, ano po, mga eksenadora naman sa buhay natin. So yun na, ito na po ang ating chicken filling ng empanada for today. Ayun, ang sarap tingnan. So mapapansin niyo po pa ako nagluluto, hindi po ako tumitikim kasi sukat na po. Ngayon naman, umpisa natin ang paggagawa ng ating filling. Ayun. At ito naman po yung ating pagmamasa na. Gagawa na po tayo ng ating babalutan. So nakita niyo yung nirest natin kanina. Pinagsama po natin yon. Pinagsama natin. So hiniwa-hiwa natin ang ating masa, and then ipinaloob natin yung second mix. Ibinalot natin. Kaya nagkaroon tayo ng form na bilog. Nakita nyo kanina. Ayan. I-roll lang po natin ito. Yan. I-roll natin yan. So, ganyan lang po yan. And then, i-roll ulit natin ito. Rolling pin ulit. Paninipisin po natin ito. Paninipisin. Ayan, ganyan lang po yan. So, nakikita nyo yung texture. Parang nagkakaroon ng alsadong balat. Nagbabalat-balat siya. May tuklap. Ayan. Pantay-pantayin lang ang mga gilid. Ayan po. Then later on, ready na ulit yan na i-roll. Pag ni-roll nyo yan, makikita nyo later on na nagkakaroon siya ng layers. Yun. Nagkakaroon ng layers. At yun ang magpo-form ng kaliskis kapag ipinrito natin ito. So, tuloy-tuloy po. Manood po kayo. At exciting po ang ating ginagawa. Ayan. So makikita nyo ang ganda ng pagkakamasa natin, kaya ayan, nagbabalat po siya, oh. Umaalsa yung balat. Ayan. Ating po siya uling i-roll yun na parang banig. Ayan. Ayan. So pakikita ko sa inyo mamaya pagkatapos na marolyo natin yung ating mga masa na ito. Ayan. Ganyan po magiging itsura niyan. Mamaya ay atin siyang hihiwa-hiwain. Makikita nyo rin. Ayan, nakita nyo yung bilog na yan. Sa loob niyan, yung ating second mix. Ayan. So pinagparty-party lang po natin yan. Yung unang masa natin, hinati natin yun sa 6. Ganun din po yung second mix na bola. Hinati rin po natin sa 6, and then ipinaloob dun sa malambot yung second mix. Tapos atin na pong niro-rolling pin ito ngayon. Kita nyo na, nirolyo natin ng unang beses at may pangalawang beses pa po yan. Paulit-ulit lang, ganyan lang.
So, matatandaan nyo na. Ganun lang po. Yung iba, hindi nila ina-apply yung ganitong proseso. Ako po, pinakita ko sa inyo kung bakit meron kayong nakikita na empanada na halos nagkakalaglagan na yung mga balat niya para siyang kumpara sa hopya. Ayun. Parang nagiging hopya. Kaya yung mga walang love life dyan, katulad ko rin, hopya. Kaya ito ang napili po nating pang video natin ngayon. Hopya. Ayan. Sana all may love life para hindi na tayo humuhopya. Ayan. Tuloy ang laban. Ayun. I-roll po ulit natin yan hanggang sa maubos natin yung ating mga pinorm na mga bola. Ayun. Ganyan po siya. Perfect. Ayun. Ganito lang po yan. So, sana yan lang po yan. Yan. Tuloy pa natin. Tuloy pa natin. Hindi naman mahirap mag-rolling pin kapag maganda yung masa na ginawa natin. Hindi siya masyadong nag-e-exert ng effort. Ayan. So, nakikisama po sa atin ang ating mix na to. Ayun. I-roll ulit. Ayun. So, nakikita nyo, nag-ano siya. Naghihiwa-hiwalay ang kanyang texture. Dahil nga po, dalawang klase ng dough mix yung ating ginawa. Ayun. Alright. Kahit anong forma ng inyong pagro-rolling pin, kasado na po yan. Pwede yan. Alright. Kahit anong position po yan, flexible yan. Dahil yung ating mixture ng dough ay flexible. Kaya dapat sa pag-ibig din, super flexible din kayo, no? Ayun. Ganyan lang po. Ganito lang po yan. Talaga. Napakadali lang. Sabi nung kaibigan ko, sa'yo madali. Ayun, nakikita nyo, nagbabalat siya, no? Nababakbak. Ayan. Ibig sabihin, perfect po yung ating pag-mix ng ating dough. Lalo na ang tinatarget ninyo ay empanada de Callisquis. Perfect na po yan. Ayan. So, sa paulit-ulit natin ginagawa at idinidemonstrate sa inyo, no? Matututunan nyo yan. Wala namang hindi natututunan. Basta bigyan lang natin ng interest ang ating mga ginagawa, no? Ayan. Ano po ba? Nandyan pa po ba kayo? Huwag kayo magsawang manood ng mga video natin, ha? At sana po paki-like and subscribe nyo naman ang aking channel, Nautico TV. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Tuloy-tuloy ang ating pagro-rolling pin dito. Ayan. Roll lang natin. And then i-rolling pin ulit natin for second time.
excited na ba kayong makita ang ating finished product? So, maya-maya lang po yan. Tapusin lang natin lahat itong ginagawa natin na to. Ayun. So, malinis po yung kamay ng inyong host, ha? Ng inyong chef. Malinis po ang kamay. Ayan. Nasa haplas lang po talaga yan. Kunting diin. Huwag naman yung sobra. Yung tamtaman lang talagang ma-flatten siya ng manipis. Yung tamang marolyo lang natin talaga siya ng maayos. Ayan. Ayun. Naaliw po ba kayo o naiinip na kayo? So, nakikita niyo yung mga texture na yon. Ayan. Yan po ay nagtutuklap-tuklap. Maangat-angat. Ayun. I-roll yun na natin ulit. Ayan. Ayun. Ganyan lang yan kasimple. Paulit-ulit nating ginagawa. Mape-perfect din po yan. Subukan nyo na. Bukas na bukas. Gawin nyo na. So, ayan. Nakita nyo na. Natapos natin. Gagawin lang natin. Hati-hatiin natin yan sa tatlo. Pag malaki, gawin natin apat. Tatloin natin ito. So, ayan, nakita niyo yung layer na yan. Yan ay magpo-forma ng kaliskis mamaya. Alright. So, ganun. Hiwa-hiwain lang natin. Tatlo lang ginawa natin. Mayroong medyo malalaki. So, tansyahan lang din po yan. Pwedeng gawing 4 na hiwa yan. So, natapos na natin. Ang dami nating nagawa. Sa 500 milligram o 500 grams ng ating flour. So, takpan muna natin para hindi siya mahanginan kasi magdadry po yan pagka na-expose. So, tatakpan natin. At tayo naman ay mag-uumpisa ng maggawa ng ating empanada. So, bawat rolyo natin ay ating palalaparin. Okay, so, nakita niyo to. Alright. Rolling pin. Ito ang ating palaman na ginawa. Malamig na po yan. Na-chill na po yan. Ito na po siya. So, unang empanada for today. Tingnan nyo mabuti. Nakikita nyo yung mga layers niya. So, naghahanda lang tayo ng ating sisidlan ng ating mga ginawang empanada, no? So, pisilin nyo lang yan. So, nakita nyo yung mga parang nag-iipo-ipo. Ayan. Umiipo-ipo siya. Kasi dahil sa pagkaka-rolyo natin. Gawa lang tayo ng bilog. Kahit naman hindi perfect na bilog, okay lang din. Basta importante na palapad niya siya. Ayun.
So, kanya-kanyang ano lang din po yan, no? Strategy, technique. So, nakikita nyo ha, nagiging visible po yung kanyang ipo-ipo. May ipo-ipo po siya. Lagyan na natin ng palaman. Isang kutsara. Yun. So, ang ganda. Ang ganda ng ating palaman. Makulay. Healthy po ito kasi ano, chicken and bell pepper, saka yung ating patatas. Isasara lang po natin yan at hindi na tayo gagawa ng arte sa kanyang mga edges. Ano po? Pero pwede rin pong lagyan niya ng ano, ng pinipisil natin na ano, pinutwist o pinufold para magkaroon siya ng decoration sa edge. Pero sa ganitong dikaliskis, okay na rin po yung hindi nyo sisilin ng tinidor or yung traditional na empanada na parang lumulubid-lubid yung kanyang mga edges. So, ganyan lang po. Pisil-pisil lang tayo, pisil. Hanggang sa maubos natin at matapos natin ang ating ginagawang pagpapalaman. Ayan po. Ayan ang magiging itsura ng ating ano. Nagbabalat-balat na siya, hindi pa luto. Bumabalat na. Papakita na siya ng pamamalat at pagnangaliskis. Parang hopya po ang magiging texture niya. Ayan, nakita niyo yung kanyang volume. Lumalabas ang kanyang layer. Ayan. Tuloy lang po natin ang ating ginagawa. Medyo naging mahaba ang video natin ngayon kasi may mga proseso tayong ipinakita sa inyo. Ano po? So, tsaga lang po ng panunood hanggang sa mabusog ang inyong mga mata sa inyong makikitang finished product mamaya. Naayos-ayos lang naman din natin mga pisil-pisil lang para hindi naman bumuka. Katulad nga yan, natapos na natin lahat. Ayan po ang ating mga empanada de kaliskis. Ready na po yan para sa frying. So, ipa-fry na po natin ito. So, marami tayong nagawa, no? Dito sa Hong Kong, ang isang ganitong empanada, kung Chinese ang gagawa, katulad halimbawa na lang sa sa Starbucks, pag meron sila mga ganito, $30 ang mahal. Pero samantalang pag ako ang magbebenta, binibigay ko lang po ito ng $10, tapos yung tindahan na lang ang magma-markup. Ayan, sa akin lang naman, tumubo lang ng kaunti, okay na. At libre pa ang inyong tutorial, ha. Tsagain nyo lang manood. Libre na ang tutorial dyan, hindi na kayo magbabayad. So nakita nyo yung kaliskis, ayan o. Para siyang kabibi. Nakikita ang layer, yan o. Umaangat. Yan po ang ating empanada de kaliskis. So, nakita niya, para siyang, kaya hindi natin nilagyan ng arte yung kanyang mga edge, yung kanyang mga lock. Hindi na natin lagyan ng super ganda na lock kasi ang minimithi ko dito, magmukha siyang shell or kabili. Ayan, nakita niyo naman, no? May layer. Yun na po yun.
Ang gandang pagmasdan. So, we are into frying na. At maya-maya ay makikita nyo na ang kinalabasan ng lahat-lahat ng ating pagod. Hindi naman po actually nakakapagod. It's fun really. So, subukan yung gumawa nito. Maaliw kayo at ang inyong mga pamilya ay matutuwa. Lalo na't masarap ang inyong palaman. So, ayan. Nakita nyo naman. Ayan, oh, para siyang kabibi na nakikita nyo at nagkakalagas-lagas ang kanyang mga balat. Ayun, perfect po. Perfect. Ayan, ang sarap nito sa may beer or kung di naman malamig na soft drink. Ayan, juicy siya sa loob niya, no? Kita nyo naman. Yan po ang ating empanada de Kaliskis, mga kaibigan. Kaya sana po huwag kayo magsasawang manood ng ating mga cooking tutorial at mag-suggest na rin kayo kung anong gusto nyo ipaluto kay host Nautico TV. Please like and subscribe naman po ang ating channel. At maraming pong salamat sa inyong pagtitiyaga at panonood. Hanggang sa muli po.